Kahapon sa day 6 ng impeachment trial nitong si Sara Duterte ay nagkaroon po ng oral arguments ang prosecution at saka defense, ano? Syempre, alam naman natin yung nangyari diyan, ang prosecution hinihiling nila na dapat ma-open ang bank at tax records nitong si Sara Duterte na siya namang mariing tinutulan nitong depensa. Para sa kanila, paglabag daw po yon sa karapatan nitong si Sara Duterte. Sa atin naman, bilang hindi abogado, isa lang naman ang lohika po natin doon. Kung walang tinatago, wala dapat katakutan. Kung walang nililihim, dapat ipakita sa taong bayan. 'Di ba mga tol? Ganun lang naman yun eh. Ang ordinaryong tao, ako, nasasaktan din ako sa pagbabayad ng buwis. 'Di ba sabi ko nga po sa inyo, naging kapabayaan din para sa akin na sa nakalipas na mga taon, pinagsawalang bahala ko lamang yung buwis ko. Pero ngayon, inaayos ko na. At may babayaran na naman ako for 2023 para po sa computation ng BIR para sa aking percentage tax ng taong iyon. Ang babayaran ko ay almost 40,000 pesos. Wala pa po doon yung income tax. No? Ang estimated ko, mga nasa kulang-kulang 100,000 ang income tax ko sa taong 2023. At may mga records ako sa BIR na ako'y willing ilabas po yan sa publiko dahil wala naman akong itinatago. Kaya nga pinopost ko po yan sa aking Facebook profile. Bineblurred ko lamang yung address ko kahit paano for security reason. Pero other than that, yung mga figures na dapat malaman, nandoon, nakabuyang-yang. Kasi yun yung magsasabi kung ikaw ba'y tumatalima sa pagbabayad ng tamang buwis. Ako, willing din akong i-open ang lahat ng mga bangko na meron ako, kaso nga lang walang laman. Napakarami kong bangko, sa totoo lang mga tol. Mahilig ako mag-open ng bangko, pero hindi ko nalalagyan ng laman. Maintaining lang kadalasan, tapos nagagamit ko pa. Meron na akong bangko sa BDO, ang asawa ko si Top Wife sa Union Bank of the Philippines, meron kaming BPI, may PS Bank, may Metro Bank. Tapos may mga e-money pa. Lahat yan, pwede niyong bulat-latin at makikita nyo yung transaction ko dyan. Kasi wala akong nililihim. Di ba? Ibig kong sabihin, wala akong ginagawang mali. Kaya hindi ako natatakot na ibuyang-yang yan sa harapan ng publiko kahit halongkatin ninyo yung statement of accounts ko. Pero ang tanong, kaya kayang gawin yon ni Vice President Sara Duterte? Malamang hindi. Kasi ayaw po ng mga abogado niya. Kahapon sa oral arguments po nila, ito po, pakinggan po natin ang balita kaugnay niyan. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagdebatihan kung dapat bang isampina ang impeachment court ang mga tax at bank records ng bise at kanyang asawa. Giit ng prosekusyon. Kailangan ito para mailabas ang katotohanan. Pero marin itong tinutulan ng depensa dahil isa raw itong fishing expedition na lalabag sa karapatan ng bise. Hindi pa muna naglabas ng desisyon ang mga senator judges dahil kailangan daw nila ng mas mahabang panahon para makapagpasya. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Emil, naglatag nga ng kanilang mga argumento itong depensa at prosecution. Kaugnay nga po doon sa kahilingan na isabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa prosecution, dapat ilabas ito dahil ito ang... Hindi tanga si Sara Duterte, tuso lang. Sabi nung isang tatanga-tangang DDS, hindi naman daw tanga. Naniniwala ako hindi tanga si Sara Duterte, tuso. Magkaiba yung tuso sa tanga eh. At ako inaamin ko na tanga ako. Perhaps tanga ka din. Kasi nanonood ka dito sa programa ko at binoto mo si Sara Duterte. Tanga ang bumoto kay Sara Duterte, katulad ko. Tanga ang bumoto kay Robin Padilla, katulad ko. Kaya wag niyong sabihin na 32 million ang bumoto kaya hindi dapat ma-impeach. Aba, ang daming tangang bumoto kay Sara Duterte. May mga nanonood nga dito, binoto si Sara Duterte, kaya tanga din sila. Pasensya na kayo mga tol, yun naman ang katotohanan eh. Di ba? Katangahan ang pagboto sa isang Sara Duterte
sa isang Robin Padilla. At aminin po natin yan. At sana wag po nating ulitin ang katangahan na yan sa 2028 kung sakaling tumakbo sa pagkapangulo si Sara Duterte, kasi dito sa impeachment niya malamang magtatagumpay sila rito no? Ayoko maging negatibo pero yun ang nakikita ko, kaya ang habol na lang natin dito, mabuyangyang sa harapan ng publiko yung mga ebidensya and let the people decide sa 2028 kung paniniwalaan pa itong si Sara Duterte o hindi na. Katangahan din kung muli nating iboboto si Robin Padilla kapag kumandidatong muli ito sa pagkasenador o kaya umakyat sa pagka-vice-presidente. No? Huwag kayong masasaktan sa akin mga tol Kung binoto nyo si Robin Padilla o si Sara Duterte dahil uniteam sila noon, katangahan po yun. At inaamin ko, naging tanga ako. At yung katangahan na yon, wag na po nating ulitin pa. Na magiging daan sa paglabas ng katotohanan. Salag naman po ng kampo ng depensa, paglabag ito sa karapatan ng bise. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, Mr. na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Pero pinapasabi na ito ng prosecution panel para magamit na ebidensya sa impeachment court. Gayon din ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagsusulong ng prosecution na maipasabi na ang mga dokumento, sinabi nitong dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case patungkol sa anilay hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ari ang hindi nakadeklara at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan for this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is Kaya sana itong mga impeachment court senator judges, wag nyo po sanang pigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagbubukas sa mga records po na yan. No? Kasi kung magtatago kayo sa teknikalidad o sabihin na nating paboran ninyo yung sinasabi ng depensa na batas, which is pinapaliwanag din naman ng ibang mga abogado na hindi ka pwedeng magtago sa likod ng mga batas na yan dahil merong exception. At ito nga po yung impeachment. Sabi nga ni Dean Mel Santamaria, yung mga batas na binabanggit ng depensa ay statutory construction. No? Alin ba ang mas mataas? Yung statutory law o yung fundamental law, ang saligang batas? Simple lang naman ang sagot doon. Yung fundamental law, ang saligang batas. Dapat mas mangibabaw ang saligang batas. Nakalagay sa saligang batas, ayon sa pagpapaliwanag ng mga abogado, ang accountability of public official. At bahagi ng accountability mechanism ang impeachment. Kaya hindi pwedeng pigilan ng isang statutory law ang saligang batas kung saan may provision ng paghahanap ng pananagutan. At yon yung impeachment process. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng Anti-Money Laundering Council, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng bise mula 2007 nung nanungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Ani Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng bise. Nahalal na Vice President si Duterte noong 2022. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Sabi pa ni Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na isabina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act
ay hindi hadlang sa impeachment court. Pinaalala din ng prosecution na minsan nang umaksyon ang impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. Kaya naman po, ang hiling namin sa Korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Ang argumento naman ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa, kung papayag ang impeachment court sa hiling ng prosecution, malalabag ang karapatan ng bise sa due process. Fishing expedition din anya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position. Eto, logic lang gamitin natin, no? Pangkaraniwang lohika. Paanong magkakaroon ng fishing expedition kung wala namang makikitang hindi mabuti, illegal, doon sa mga records? Diba mga tol? Kaya ka nga nagsasalita ng fishing, pangingisda, panguhuli, kasi may ine-expect kang mahuhuli. Kung wala namang mahuhuli, bakit ka matatakot? Yun ang pinakapunto dun eh. Huwag tayong maging teknikalidad. Simplehan lang natin. Kahit buksan iyan, kung wala namang maling ginawa, kung walang tinatago, paano magkakaroon ng pangingisda doon ang prosecution para gawing ebidensya muli? Diba mga tol? Napakasimple lang kung tutusin ng lohika eh. Pero, sabi nga nila, kapag ka merong lihim, pilit yan itatago. Ang pagtatago, gagawin sa anumang kaparaanan. Panlilin lang sa tao, pagtatago sa batas, o kung anuman. Simple lang, uulitin natin ito. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, kung wala siyang tinatago, then open the box. Ipakita. Kung ang pangkaraniwang tao, pagka nagkagipitan at inakusahan, di ba? Ako, halimbawa, ulitin ko yung sinabi ko kanina, akusahan ako na mali yung mga pagbabayad ko ng buwis. Na meron akong tagang yaman. For example, dahil sabi ng mga tatanga-tangang DDS, ako'y tumatanggap ng maleta. O di papayag akong buksan lahat ng mga financial transactions ko. Kahit halugugin nyo pa itong bahay ko. Baka sabihin kasi nila, hindi mo naman nilagay sa bangko. Nilagay mo sa cash. Dito sa safe mo, kaya kung ano man. Sige, mag-alungkatan tayo. Kasi alam ko sa sarili ko, wala akong tinatago, wala akong nililihim. Bakit sila? Pilit nilang itinatago yung sarili nila sa teknikalidad. Ginagamit ang batas para lamang hindi mabuksan ang isang bagay na maaaring magsabi ng katotohanan. That the prosecution's requests must be denied. Labagan niya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank record na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Nandun na tayo, no? Kunyari, nire-respeto natin. Mali yung ginamit kong termino. Nire-respeto natin ang batas, nandun na tayo. Pero, kung wala kang tinatago, kaya mong gawin ito. Ito nga, ako, pinopost ko pa nga publicly. Yan
Meron akong Facebook. Tapos sa Facebook ko, makikita nyo po yung tax compliance na album. Naka-public yan. Oh. Dito makikita nyo. Oh. Siyempre, ito yung mga return ko. Oh. Binlurred ko lang dyan yung mga bagay-bagay na hindi dapat makita ng publiko. Pero yung mga amount na talagang yun ang hinahanap natin, kasi ang daming kumpanya nitong si Sara Duterte eh. Dapat makita natin kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis. At kung nagbabayad siya ng tamang buwis, magre-reflect yon sa actual income niya. For example, kung susuriin po ninyo, itong binayad ko na 7,295 dito for first quarter ng 2026 ng income tax, makukompute ito ng mga accountant. Magkakaroon sila ng approximation kung magkano yung amount. Lalong-lalo na yung tinatawag na percentage tax. Kasi pag percentage tax ang pinag-uusapan, specific po ito, 3%. Ibig sabihin, i-multiply mo lamang yung 3% o kung ano man yung solution, formula, para makuha mo yung origin. Halimbawa, nagbayad ako ng 3,000 pesos. Di ibig sabihin, ang kinita ko for that quarter ay 100,000 pesos. Kaya yung 3,000 pesos, 3% yun as percentage tax. Yun ang magiging basihan ngayon kung magkano talaga ang kinikita mo. Yun ang magiging basihan kung ano perhaps yung yaman mo. By showing this, alam nyo kung ano yung meron sa akin. At kung makikita din po natin yung kay Vice President Sara Duterte, makukumpara natin ito ngayon doon sa dineklara niyang SALN. Pag magkaiba yon, may problema siya. Pag mas malaki yung nakadeclare sa kanyang bank records at tax records, kumpara doon sa SALN niya, may problema siya. Pero kung wala siyang tinatago, dapat parehas yun. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Oh. Yun nga pong mga bank account numbers. Hindi daw kasama ang impeachment. No? Pero maganda yung rebuttal dyan itong si sa rebuttal nitong si Jokno, no? Ito po 'yon. Amaya o rebuttal ang tawag. Papakinig ko po sa inyo ito. Panoorin po natin ha. Yung mga pinupunto kasi nitong si Attorney Fowa, pabubulaanan yan nitong si Congressman Chel Jokno. Na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena. Ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din anya ang karapatan ng Mr. Dambise na isang pribadong individual. Hindi rin daw nararapat na pati ang mga bank documents noong hindi pa siya bise ay nais gamiting ebidensya ng prosecution. Today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng Yan. pagkakataon ang Pakinggan natin yung rebuttal nitong si Congressman Chel Jokno. Ito, yung kabuuan. You may Thank proceed you. when you're ready for Thank you. for your rebuttal. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer, at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding.
Sabi ni Pitong, top 1, kung desisyon na ni BBM na lang kaya na mabuksan yan, tapos na ang laban. Wala nang problema doon, mga tol. Kapag ka sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na, sige, buksan na yan, bubuksan yan. Kaso lang, magkakaroon ngayon ng issue. Sasabihin na naman ng kampo ni Sara Duterte, pinupolitika at nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa akin, hindi dapat makialam dyan si PBBM. No, let the court decide. Ang impeachment court, meron silang kapangyarihan para buksan o hindi iyan, at sana i-exercise po nila ang kapangyarihan na yan, pabor para sa mamamayan. Ano ba ang kagustuhan ng mamamayan? Hati. O I should say, mas marami ang gustong buksan yan kumpara sa gustong manatiling nakasarado yan. Bakit? Alam naman natin na mas marami po tayo kaysa sa mga DDS. Magkakasama tayo ngayon sa layunin ng pananagutan eh. PBBM supporter, loyalista, dilaw, pink, yung mga neutral. Ang tanging ayaw lamang buksan ito actually, ang mga DDS eh. O ipagpalagay nating mga 30% sila. Di ibig sabihin, yung 70% ng mga Pilipino gustong buksan yan. At sana, makinig itong mga senator judges sa mas maraming mga Pilipino. Hindi sa kung ano ang nais ng Duterte camp o ng mga supporters po nito. Just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi. And allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maaari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as, I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung decision na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta, o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung at least one-third na members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Saballa and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. Top 1, lusot ba si Attorney Powa dyan sa asunto kay Sara? Kasi sabit siya si Jan. Itong pinag-uusapan natin tol, impeachment trial. Walang ibang mananagot dito kung hindi si Sara Duterte. Walang ibang madadamay dito kung sakasakali kung hindi si Sara Duterte. Kahit sino pa ang kasabwat di umano ni Sara Duterte dito, hindi sila madadamay. Impeachment trial po ito eh. Ang tanging mananagot kung may kasalanan, si Sara Duterte alone. Ngayon, kung magkaroon ng kasong kriminal, pwedeng madamay yung sinasabi mo, tol. No? Sa kasong kriminal. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. Of the court, they expressly said, Ang tanga nyo talaga mga DDS.
napakatanga nyo talaga. Anong pinagsasasabi nyong negative? Porket negative yung rating ni Pangulong Bongbong Marcos, refleksyon na yon ng mas maraming mga Duterte supporters? Di ba kayo marunong gumamit ng mathematics? O talagang napakatanga nyo lamang? Kaya sinasabing negative kasi may pagbaba. At mina-minus doon sa totality ng kayong mga tangang DDS at ng mga neutral. Di ba? Tingnan nyo mismo kung ano yung nilalaman ng survey na pinagmamalaki ninyo. Pero ang ating Pangulo hindi nakatutok sa survey. O ngayon, bakit di kayo makapag-react sa survey? Ayon sa huling survey ng SWS, tumaas ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ngayon hindi nyo mapuri ang SWS? Samantalang nung nakaraan, nung bumaba ang rating ni PBBM with the same survey industry, o anong nang survey firm, anong ginawa ninyo? Puring-puri kayo, oo. Tuwang-tuwa kayo kasi pabor kay Sara Duterte. Pero ngayon tumaas, tahimik kayo. Yung iba sa inyo, nagpapakatanga pa, bigla na lang binabanatan yung SWS. Pero ako di ako naniniwala sa survey eh. No? Nababanggit lang natin yan kasi may isang tatanga-tangang DDS dito na gumagamit pa ng negative-negative, di niya rin pala alam kung paano ang interpretasyon nun. Anyway, hindi ko naman kayo binabasa ng mga pangalan ninyo. Baka pagkakitaan nyo pa ako. Tama na yung ako na lamang ang kumikita sa mga tangang Duterte supporters. Kasi pag binasa ko, yung pangalan, baka ma-screenshot o ma-screen record pa tayo. Oy, boss, napansin ako ni Top 1, no? O ito, nagtatrabaho talaga ako, nang totrolls ako. Pero, yung mga katulad ni Honda Vega, binabasa ko yan. Sinasambit ko yung pangalan niya. Nasaan si Honda Vega? Bakit wala na naman? Pawala-wala ito si Honda Vega. No? Yun yung pinakamalupit, isa sa mga pinakamalupit na basher ni Top 1 eh. Matindi magsalita yun eh. Siguro nangangarap yung mabigyan ng 100,000 pesos. Kasi, uulit-ulitin ko sa iyo, mga tangang DDS ang mga nag-iisip naman ng tama, alam ko naman na hindi nyo ako pipikunin eh. Di ba? Alam ko naman na hindi nyo ako gagalitin dito kasi pare-pares tayo ng ipinaglalaban. Kaya ang magtatry, nagalitin ako at pikunin ako dito, mga tatanga-tangang DDS. Baka sakaling makatanggap sila ng 100,000 pesos. Tututuhanin ko yun pag napikon nyo ako, mga tangang DDS. Kaso lang, pag naiisip ko pa lang yung 100,000 pesos, nawawala na kagad yung galit ko sa isip. Di ba magagalit na ako? Naisip ko, nangako ako ng 100,000 pesos. Hindi ako pwede magalit. Makikinabang ang tatanga-tangang Duterte supporters. Balik po tayo dito. Ang sarap tuloy mang asar. Ano, manonood pa kayo sa akin? Mga tatanga-tangang DDS? Ha? Mabibwisit kayo dito sa akin. Ha? Kung sinasabi niyong pikon ako, pero malakas ako mga asar. We are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Second, paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. Oh. This case in Yung sa atin, lohika lang. Pero meron palang batas. Desisyon ng Korte Suprema. O, pakinggan natin. Hindi yung lohikang sinabi ko kanina kasi ang logic natin. Paano magkakaroon ng fishing expedition kung wala namang makikitang ebidensya? Kung wala ka namang ginagawang mali? Di walang ebidensyang makikita laban sa'yo. O, di ba? Pero ito, meron palang batas na umiiral. At pakinggan natin si Congressman Jokno dyan. involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208183, decided August 31, 2022. Oh, bago lang. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote,
the Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law. Given the arbitrary demand to disclose the contents thereof, the Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al. In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involve the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts. Di ba? I continue. As the present proceedings on Uulitin natin ha, batas yang binabasa, jurisprudence. Ang jurisprudence o desisyon ng korte, batas po yun, bahagi po ng batas sa Pilipinas. O kaya hindi lamang lohika ginagamit natin dito na kung walang tinatago, ipakita ang bank records. Meron na talagang jurisprudence, bago lang 2022. May tanong si Judas Nagunggong, hindi related sa topic natin, pero sige, sagutin natin. Top 1, unlimited entry ba yung parapol mo? Hindi. Kaya po nakalagay doon, real name ninyo, para isa lang talaga yung mananalo sa isang pangalan. Ngayon, kung 5 po kayo sa inyong pamilya, pasalihin nyo po lahat. Gamit kayo ng ibang pangalan. No? Pag nanalo yung pangalan na yun, halimbawa, bunso nyong anak nanalo, edi congratulations. Pero hindi pa pwede yung Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, para kahit paano naman, kahit maliit na halaga, medyo marami ang makinabang. Kaugnay niyan mga tol, sa July 30, 2026, alas 8 ng gabi, magpaparapol si Top 1 ng halagang 20,000 pesos. Meron din pong 15 Top 1 t-shirts na ipaparapol po natin. Kaya wag po kayong mawawala sana sa oras na yon. Magkita-kita po tayo, July 30, 2026, alas 8 po ng gabi. Oy, nawala tuloy yung... wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405. The court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondents' bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena duces tecum and ad testificandum, which required... Kasali ba mga DDS sa raffle? Actually, hindi dapat. No? Mga tangang DDS, huwag kayong sasali ha. Pero hindi ko naman malalaman kasi kung DDS sila o hindi. No? Pero inaanunsyo natin, bawal ang DDS sa raffle natin. For delikadesa naman. Di ba? Walang hiya. Sasabihan nyo ako dito, bayaran ako. Sasabihan nyo ako, tanga, bobo ako, bangag ako, kung ano-ano pang mga negatibong pananalita. Mumurahin pa ninyo pamilya ko, asawa at anak ko. Papangarapin pa ninyo maging biktima kami ng krimen. Tapos sasali kayo dito? Ang kapal naman ng pagmumukha ng mga DDS na sasali. Kaya bawal sana sa inyo yan. Ang problema, hindi ko naman malalaman kung DDS o hindi yung mananalo. No? Basta pag nanalo kayo, hopefully, hindi DDS, at kung manalo kayo, congratulations. certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward, given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeals' supposition that the examination of the respondents' bank accounts was but a mere fishing expedition to pin liability on them. Next, the defense repeatedly cites a number of laws to claim that the requested information and documents that we are asking from this court for the issuance of subpoena are confidential. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Republic Act 1405. Sabi po nila, confidential daw ito. Tapusin lang natin itong topic natin mga tol, no? Sa mga nagtatanong about raffle, tapusin lang natin ito. Tapos, bago tayo mag-end stream, babanggitin ko yung mechanics,
at kung ano pa yung mga dapat ninyong malaman tungkol sa RAPOL. Focus lang muna tayo dito sa ating pinag-uusapang topics. Pinapaliwanag ni Congressman Jokno yung mga kadahilanan kung bakit dapat buksan ito pong bank at tax records ni Sara Duterte. Nire-rebat niya, no? Nilalabanan niya yung mga argumento na inilatag ng depensa kahapon. Pero kahapon din nangyari ito. Kasi ang nangyari dyan, oral arguments, una ang prosecution ang naglatag ng kanilang argumento, tapos argumento ng depensa, base doon sa argumento ng depensa, nagsalita ang prosecution, at sa salita ng prosecution, nagsalita din ng sa rebuttal yung depensa. No? At yan, malalaman po natin ang desisyon ng korte sa Lunes. No? And we are hoping na sana ang maging desisyon po ng impeachment court pabor para sa mas nakakaraming mga Pilipino. Muli, minority lamang ang mga DDS. Hindi po yan majority ng mga Pilipino. Ang nanalong vice presidente na si Sara Duterte, hindi naman magiging majority vice president yan kung wala tayo eh. Ganon din naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin magiging majority president si PBBM kung hindi rin siya binoto ng mga tatanga-tangang DDS. Di ba? Ayun ang katotohanan dyan. Wala nang 31 million para kay Pangulong Bongbong Marcos dahil may mga DDS na galit sa kanya ngayon. Wala ring 32 million para kay Sara Duterte dahil maraming PBBM supporter at loyalista. Hindi man galit kay Sara Duterte, inis sa kanya o kaya ayaw na sa kanya. Ako, hindi ako naiinis kay Sara Duterte, mga tol. Ayoko lang sa kanya. No? Wala akong personal na galit kay Sara Duterte. Ayoko lang maging presidente siya at kung maaari, ayoko nang maging vice-presidente kaya ako sinusuportahan itong impeachment trial laban sa kanya. Ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, pati ang National Internal Revenue Code, pati ang Data Privacy Act ay confidential din. Pero kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out, ferret the entire truth, and make your decision on that basis. I will not dwell on the exception to Republic Act 1405. That's very clear. There's an exception for impeachment. Pero paano naman po yung sinasabi nilang Section 8A ng Anti-Money Laundering Law? If you read that law, particularly that provision, it clearly refers to prohibiting leaks by Mali ang assumption mo, top 1, na bawas na ang 31 million ni PBBM. So be it. Sige lang po, paniwalaan nyo po yan. Basta para po sa akin, bawas na ang 31 million ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming mga DDS akong kilala na bumoto kay PBBM. At hindi natin maitatanggi yon. Pero kung gusto nyo pong paniwalaan, so be it. Paniniwala nyo po yan. Tama kayo, mali ako. Sabi nga nung isang vlogger, artista, ganun lang po kasimple sa isang demokrasyang bansa. members of the Anti-Money Laundering Council. It never was intended to short-circuit the impeachment process or limit the powers of this honorable court to find out the truth. Ganon din po ang nakalagay sa ating National Internal Revenue Code. Sabi po ng defense, there's nothing that allows these documents to be made public. I cite Section 71, NIRC. After the assessment shall have been made, I'll just move forward. The returns, together with any corrections, shall be filed in the office of the commissioner, and I quote, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the president. And in fact, during the Corona impeachment trial, the president at that time did order, and that is why this court admitted the BIR documents. Ngayon mga tol, sa rebuttal na yan ni Chel Jokno, mas na-establish na dapat buksan
ang bank at tax records ni Sara Duterte. Pero syempre, ayon sa depensa, hindi dapat. Kaya yun naman ang kanilang paninindigan. At hindi magbabago yun para sa kanila. Kasi isa lang naman yung nakikita ko dyan eh. Kapag ka binuksan ang tax at bank records ni Sara Duterte, tapos na ang laban. Makikita na natin sa aking paniniwala kung paano niloko ng Vice Presidente ang taong bayan. Malakas ang kutob ko na mayaman itong si Sara Duterte. Kasi di naman siguro magsisinungaling yung covered at suspicious transactions na inilabas ng AMLC. Biruin nyo, 6.7 billion pesos ang total inflow at outflow sa mga bangko ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Di ba? O ngayon, punta na po tayo sa raffle po natin. No? Ang raffle po natin, ibababa ko yung link diyan. Paano po sumali? Meron pong instructions dito. Babasahin ko po sa inyo at liliwanagin ko pa para mas malinaw. Babasahin ko po muna. Yung link na binaba ko, Facebook profile ko po yan, personal profile ko. Pagka kinlik nyo po yan, mamaya na, kasi pagka kinlik nyo, maliban kung nasa computer kayo, pag nasa gadget kayo, o cellphone or tablet, mawawala kayo dito sa live natin. Kaya mamaya nyo na pong i-click yan. Pwede nyo naman panoorin ng replay nito, makikita nyo po yan. 20,000 pesos cash raffle giveaway. Premyo, 500 pesos bawat mananalo. Kabuang prize pool, 20,000 pesos. Kabuang mananalo, 40 katao. Ang raffle draw, July 30, 2026, Huwebes po yan, Huwebes. Anong oras? Alas 8 po ng gabi. Paano sumali? I-comment lamang ang inyong tunay na pangalan, real name, sa comment section. Isang comment lamang ang pinapayagan sa bawat kalahok. Ibig sabihin, pangalan ng anak ko, pwede nyong gamitin. Pangalan ng bunso, panganay ko, pwede nyong gamitin. Oh, I'm sorry. Pangalan ng anak ninyo, pwede nyong gamitin. No? Kung isang account lamang ang gagamitin ninyo, okay lang. Pero magkakaibang pangalan dapat na totoo ang gamitin ninyo. At dapat totoo yung pangalan. Kasi pag nanalo po kayo, meron tayong pinakamahalagang dapat sundin dito. Walang mananalo nang hindi po nanonood sa oras na yon. Pasensya na kayo. Kawawa naman kasi yung mga tututok sa ating live stream. Tapos, yung mananalo, yung hindi naman nanood. Kaya kung sasali po kayo, siguraduhin nyo pong makakapanood kayo sa July 30, alas 8 ng gabi. Otherwise, wag na po kayong sumali. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Ang multiple comments mula sa iisang account ay maaaring magresulta sa disqualification. Ang ibig ko pong sabihin diyan, kung pare-parehas ang pangalan, no? Halimbawa, Juan de la Cruz. Nag-comment kayo ulit, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz. Makikita ko po dito yan. Sa ngayon, merong 587 entries. Pag sinort ko po ito in alphabetical order, makikita ko po kung sino yung nagdoble pangalan. Pag nagdoble pangalan, didelete ko po yun. Hindi na kayo kasali. Kaya wag po kayo magdodoble ng pangalan. Ang mga mananalo ay pipiliin sa pamamagitan ng random raffle draw. Yun po, yung Wheel of Names. Ito po yun, Wheel of Names. Mahalagang paalala, huwag mag-edit o mag-delete ng inyong comment pagkatapos mag-comment. Nakikita po natin dito yan, edited. Pagka edited, disqualified po kayo. Mas maigi pang ang gawin ninyo, i-delete nyo na ngayon yung inyo pong entry na edited, mag-comment kayo ng bago. Kasi pagka edited, baka dinaya, di ba? Mahirap po yun. Kaya dapat hindi edited yung comment po ninyo. Makikita ko kasi dito yan kung edited sa computer. Tapos, ang opisyal na raffle draw at anunsyo ng mga mananalo ay gaganapin sa July 30, 2026, alas 8 po ng gabi. Sa live stream po natin. Sa pagsali, automatic ninyong tinatanggap ang mga mechanics ng raffle. O, dapat present sa oras ng raffle ang mananalo para maklaim ang prize. Kasi antimano, isesend ko po sa inyo dito.
no? Using GCash o kung ano man na mode of payment na meron po kayo. Pero wag niyo naman akong papuntahin pa sa Cebuana para ipadala yung pera ninyo. Hanggang sa bank transaction po tayo pwede. No? Kaya maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik. Kung gusto niyo pong humabol sa pagpapagawa ng t-shirt, ine-extend po namin until Sunday yung pagtanggap. No? Kasi ang sabi sa akin nung gumagawa, 4 hanggang 5 araw lamang yung paggawa. Ang target na shipping po natin ay July 31. Kaya siguro dapat July 29 nandito na yung mga t-shirts para maaayos na po namin ni Top Wife para pagdating ng July 31 pupunta kami sa bahay, magkasama kami sa shipping at yon, no? Hindi naman ganun kalaki kikitain diyan mga tol na Top Wife. Pagod na. No, kung tutuusin nga mas marerelax pa si Top Wife kung nagpapahinga na lang siya rito sa bahay. Pero kahit paano kasi pag pinagsama-sama, yung maliit na kita, pagka dumami, sabi nga nung Chinese, lalaki. Kaya salamat sa mga sumusuporta. Ngayon, kaunti pa lamang yung tumangkilik, nasa mahigit 50 pa lamang yung nagpagawa. Ganun talaga. Una pa lamang naman yan eh. Malay nyo, sa susunod, katulad na tayo ni Christian Esguerra. No? Kasi minsan nanonood daw kay Christian Esguerra, pinopromote niya rin yung Pax First na t-shirt niya. Ang dami niya ng mga followers doon. At tingin ko, sa isang beses na nakapakinig ako sa kanya, nakapagbenta siya ng edition ng t-shirt niya ng 500 na piraso. Sana all. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming taga Cebu. Maka-appeal ba ako, sir? Maka-avail o mag-ano po kayo, mag-message po kayo dito mga tol. Ibababa ko po yung Top 1 merch po namin. Ito po yung Facebook page. Top 1 merch. Yan. Kasi magpapagawa din ako later ng coffee mug, ng bull cup, no? Tapos ibang kulay ng t-shirt. Pwede po kayo mag-message dito kung gusto nyo pong bumili. Yan, maraming salamat sa inyong suporta mga tol. Sa mga naka-order na, maraming salamat, no? Tapos kanina, 'di ba, wala ako kasi nagpunta ako ng Krame eh. May inayos lang ako. Tapos naglibang ako doon sa firing range. Umupa lang ako ng baril. Di ako makabili pa ng baril na na sarili ko. Kaya umupa lang muna ako doon sa range. Ang hirap na talaga. Kahit saan yata ako magpunta ngayon, mga tol, hindi naman ako sikat, pero may nakakakilala na sa akin. Nakakataba ng puso kasi yung bumati sa akin, isang pulis. No? Binati tayo ng isang pulis. Shout out po sa inyo, sir. Di ko nababanggitin ang inyong pangalan. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.